Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? Apat dapat na sardinas, eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. O, okay na. Kayo, bitay kayo. Kasi kayo, panay kayo papayaman, insertion, lahat kayo. You will face the people's court. You will face the Filipino people because we will implement a death penalty. AFP-PNP, enough of the doing nothing model, no? Enough. You have sworn to protect, to uphold the Constitution. You have sworn to protect, serve and protect the Filipino people. Maliwanag sa ating saligang batas. Had you stated that you are for the Filipino people, and if you have acted in behalf of the Filipino people, hindi mawawala yung Alright, magandang araw sa inyo mga babayan. Napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Grabe, si Kap Dado ay bibitay na. Ay hindi siya. So si yung mga buhayan ng lipunan natin. So mga babayan, bago tayo magsimula ng ating reaction video, paki-like mo muna tong ating video. Piso isang like, bayad mo kay Boy Sardinas. Oh, lupit, di ba? Isang like, piso. Napakadamot mo naman kung hindi ka magbibigay ng pisong like diyan. Alright. So mga kababayan, ako yung mga taong bayan ay medyo mainit na po ang ulo. No, dapat daw ay ibalik na ang death penalty. Unahan nyo na si Boy Sardinas. Hindi ako kasali diyan. Hindi na ako korap eh. So mga kababayan, ako si Kap Dado ay maraming pasabog. So panoorin nyo to wala umpisa hanggang sa dulo. Okay, tapos kayo na magkomento. Kung meron ang Epifanio Labrador, meron akong Kap Dado. Alright, o saan ka pa mga kababayan. Kaya umpisahan natin to ha. At ay nanggigigil na ako. Pakinggan nyo to mga kababayan, no? tulong nyo ako, okay lang, lalaya ako, buhay ako. Kayo, bitay kayo. Si kayo, panay kayo papayaman, insertion, lahat kayo. You will face the people's court. You will face the Filipino people because we will implement a death penalty. Oh. Sabi ko sa inyo, napakatapang ni Kap Dado eh. Yung Epifanio Labrador niya, yung mahilig magmura at ay binalahura, binastos ang Iglesia ni Cristo. Meron naman akong Kap Dado, meron kaming Kap Dado. Pero ito si Kap Dado, merong katotohanan yung sinasabi. Hindi tulad ni Epifanio Labrador, puro haka-haka lang at ay kasinungalingan, fake news lang ang sinasabi nitong tao na rin, no? Naka-face mask ka, napakatapang mo. Pero naka-face mask ka. Walang kwenta yung tapang mo, boy. Ito si Kap Dado ay talagang naka full face, no? Walang katago-tago yung mukha niya at tad na rin siya ng kaso. Pero kahit kasuhan niyo daw siya, walang kwenta yon. Haharapin niya at hindi niya pagtataguan. Hindi ikaw tulad mo, tinatago mo ang iyong mukha. Pakinggan pa natin to. Ayan. Hatol sa mag-asawang Marcos kay Martin Romualdez at mga buhaya sa Kongreso dahil sa ginagawa nilang paglapastangan sa sambayan ng Pilipino. Kontrobersyal nga ang isiniwalat ni Congressman Isidro Ungab at ng dating Pangulong Duterte hinggil sa pagdiskubre nila ang umano'y anomalya sa 2025 budget. Ayan ha, sa budget to, yung 2025 na budget. Trilyon ang pinag-uusapan dito mga babayan. So ito, naglabas ng vlog si Tatang Digong at yun doon, alam ko napanood nyo naman, ay pumirma pero walang tawag dito, walang presyo. Ibig sabihin nun, pwede nilang dagdagan yan. Kunyari, halimbawa ay ikaw, pinirmahan mo yung papel na yan, yung ating kasunduan, pirmahan mo lang, bahala ka na maglagay kung magkano presyo ang ilalagay mo. Grabe, no? Pwede na pala ngayon yun, no? Kaya si Tatang Digong, binanatan talaga sila. Grabe, no? Dapat talaga, bitay talaga itong mga to. Pag napatunayan to mga babayan, ako kadaming bibitahin. Tuloy mo pa yan, boy. Cabinet Conference Committee Report, nakita nito ang presensya ng mga blankong alokasyon na katumbas ng pagbibigay ng blankong tseke sa gobyerno. Isang malinaw na paglapastangan sa batas at sa tiwala ng sambayanan. Kita nyo ha, blanco daw ho mga babayan, blanco. Ikaw ba naman,
pipirma ka ng isang pinakamahalagang pipirmahan tapos blanco. Ano, pipirma ka, nakita mo yung papel, nakita mo yung papel na yun, o sige, pirmahan mo na yan. Tapos, walang presyo. O, edi, bahala ka na magdagdag. Ba, malupit mga babayan, no? Kaya sabi ko sa inyo, mga babayan, tama yung mga taong bayan. Dapat ay ibalik talaga ang death penalty para talagang itong mga ganitong mga korupsyon dito sa ating bansang Pilipinas ay matigil na, no? Ay, grabe. Ang sakit sa ulo, mga ganitong mga balita. O, tuloy natin to mga babayan at ay anuhin natin. Tuloy. Ba't nagluloko yung cellphone? Siya na kayo at ay wala akong internet eh. Ay, walang internet, wala akong laptop. So, yung laptop mo ay kinuha ni Kapdado. Ba't na nagloko? Sandali. Nagloko eh, oh. Ayaw na. Naku, nasira na yung isang cellphone ko mga babayan. Ayan o. Tuloy. Wait. Alokasyon na katumbas ng pagbibigay ng blankong cheque sa gobyerno. Isang malinaw na paglapastangan sa batas at sa tiwala ng sambayanan. Yun. Ayon pa nga kay Kapitan Dado, ay dapat kumilos na ang men and women in uniform at isalba ang mga kawawang Pilipino sa abusadong Marcos administration. Matatandang kinasuhan si Dado Enrique at General Torre ng inciting to sedition dahil umano sa pagkumbinse sa mga militar na mag-aklas na laban sa Rehimeng Marcos. Bagay na malinaw na utos ni Liza Marcos at Bongbong Marcos sa mga taong bumabatikos sa kanila. Komento pa nga lang ilang dismayadong netizens, sobra na ang panluloko sa taong bayan ng Marcos administration. Kumilos na tayo, ubos na ang pondo ng Pilipinas. Hindi na tama ang ginagawa nila sa taong bayan. Armed Forces of the Philippines, please kumilos na kayo at di na tama ang mga ginagawa nila sa atin. PRRD, please kumilos na po kayo para maagapan ng lahat. Grabe na itong ginagawa nila sa taong bayan. Panagutin yung mga kongresista at mga senador na pumirma sa 2025 budget, lalo na ang Pangulo na naging sunod-sunuran kay Lisa Tanas at pinsan niyang si Tambalos Los Romualdez. Makulong dapat kayo. Dapat ibalik na ang death penalty sa mga korupto. Ayan, dapat ibalik na talaga ang death penalty mga babayan. Kasi nga ito yung magiging katatakutan ng ating mga kongresista o yung mga nakaupo dito sa ating bansang Pilipinas. Biruin mo, wala ho silang katakot-takot ngayon, no? Parang yung pera ng taong bayan ay talagang parang pinagpasapasahan na lang eh, baga sa bolay sige sahulitin mo to, balos-los, sabutin mo yan, abante, di ba? Ganun-ganon na lang yung ginagawa sa ating pera ng taong bayan. So ano na magiging sitwasyon o magiging kalagayan ng Pilipinas kung ganyan lang po yung mga namumuno dito sa ating bansa? Grabe, no? Ikaw ba naman, ikaw tinatanungin kita, pipirma ka ba sa isang kasunduan na walang nakasulat or blanco? Kahit sino naman tanungin mo kahit siguro bata, mga kababayan, papipirmahin mo yan, sabihin, bakit nyo ako pinapipirma yan? Wala naman tayong kasunduan, blanco naman yan. Yun ang isipin nyo mga babayan, kaya kayo po ay magising po. Okay, ngayon si Kapdado po ay kinasuhan na, pero ay hindi niya po tatalikuran o hindi niya po pagtataguan yung mga kaso na yan. So susuportahan ka namin Kapdado at yung mga kababayan natin na naniniwala po sa iyo at ay yung paglaban mo o paninindigan mo sa mga ganitong mga sitwasyon na nangyayari po dito sa ating bansang Pilipinas. So si Boss Sardinas, saludo ako sa iyo Kapdado. Pero dito sa isang Epifanio Labrador na nang babalahura kay Tatang Digong at ay pinagmumura si Tatang Digong, pati si Senator Bato, sinabihan na puro ulo lang daw, walang utak. Ganun po yung susunod na vlog natin. Ipapakita ko po sa inyo yung video na yan kung paano niya murahin si Tatang Digong at pagsabihan na bobo itong si Senator Bato. Grabe, no? Dapat nga talaga mga babayan, ibalik na yung death penalty na yan. So soon, maibabalik din yan at para yung kaban ng taong bayan, kaban ng Pilipinas ay hindi pag-interesan ng mga buhaya sa lipunan. Kasi nga po, pag may death penalty ay talagang matatakot ka. Aba, kahit sino naman, kahit ako naman, magiging kurap ako. Naku, pagka nahuli ako, patay ako, bitay.
Mas maganda bitay para lumabas yung dila. Hindi yung lethal injection, parang tutulog ka lang. Yung talagang lalabas talaga yung dila mo, kung ganong kahaba yung dila mo para mailabas, makita, tapos naka-live. Ganun ang gusto ko para maganda at ay pagtawanan talaga ang mga korap dahil matatawa pa kami, no, na mamamatay kayo dahil sa death penalty, dahil sa panggagago nyo sa taong bayan, sa pagnanakaw nyo na dapat ay para sa taong bayan, binubulsa ng sino-sino lang. Okay? Ginawa nyo pang batu-batuhan yun eh. Sino ba naman mga babayan, sino ba naman ang matinong tao? Pipirma ka ng isang kasunduan, budget ng buong Pilipinas yan. Bakit ay may blanco? Pumirma yung mga pipirma, no? Tapos si BBM may kinukonsinti niya. Dapat pinag-uusapan yan. Grabe. Wala na, taong bayan na yung mag-uusga sa inyo pag yung death penalty na yan, bitay na yan ay mangyari talaga. Kagustuhan po talaga ng taong bayan yan. Kayo ang manhanagot dyan. Okay, so mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo yung video, isang pahayag ni Kap Dado, at kung maniniwala kayo sa kanya o ibabas nyo siya, nasa sa inyo na po yun. Pero syempre, ibabas siya ng mga trolls doon sa kabila. Pero yung mga taong bayan na maraming naniniwala, libo-libo naniniwala kay Kap Dado, at ay sa pagiging makisig at ay galit sa mga korap na mga nakaupo sa sambayan ng Pilipino ngayon, mapapanood nyo, panoorin nyo po ngayon hanggang sa dulo, tapos magkomento po kayo mga kababayan, at ay pasensya muna po kayo ngayon. Ganito muna yung aking vlog, ay wala po akong laptop ngayon kasi nandito ako sa probinsya. Grabe, no, sakit sa ulo, no. Sige, mas maganda nga po mga kababayan, magkaisa tayo, ibalik ang death penalty. Bitay, tapos yung lubid ng ganyan, yung malaking lubid, yung lalabas yung dila. Diba? So ano pang ginagawa mo, panoorin mo tong video, and syempre don't forget to like and subscribe. Boy Sardinas, i-play mo na ang big boy. Let's go. AFP-PNP, enough of the doing nothing model, no? Enough. You have sworn to protect, to uphold the Constitution. You have sworn to protect, serve and protect the Filipino people. Maliwanag sa ating saligang batas. Had you stated that you are for the Filipino people, and if you have acted in behalf of the Filipino people, hindi mawawala yung ginto. Hindi mananakawan yung PCSO. Because this dates back to December. Remember, in December, nag-withdrawal of support ako? 20 mil lang yung pumirma. So, walang kumilos Walang kumikilos. So, hindi mawawala yung PhilHealth na yan, yung 60 billion. Hindi mawala yung walang yung ano na yan, yung flood control project na walang bakal, no? Hindi magkakaroon ng mga insertion sa budget ng 2024. Hindi naayos sana yun, na-repeal sana yung 2024 budget. Ngayon, nasa 2025 budget tayo. At puno ng blanco. Blankong cheque. Blankong pages. Ano pinirmahan ni BBM? Kayong lahat na pumirma dyan, bitay kayo. Bitay kayo. Bakit? Because you have conspired. Ako, ano lang ako? Inciting. Kayo, conspiring to plunder the country. Mabigat yung offense nyo. Ako makulong ako. Kung pepekehin nyo yung kaso ko, kukulong nyo ako, okay lang, lalaya ako, buhay ako. Kayo, bitay kayo sa taong bayan because yung taong bayan mag-ano ng death penalty, magpapasa ng death penalty. In the event na yung taong bayan naglabasan niya sa kalsada en masse, and pumanig yung armed forces at yung PNP, kasi no choice ang AFP at PNP. Because kung hindi sila gagalaw, they will face the challenge of obsolescence. Ilang vlog ko na in-explain yan. Ma-obsolete kayo. Because nasa taong bayan, yung kapangyarihan. Intindihin nyo yung nakikinig. Nasa taong bayan yung kapangyarihan. Hindi pwede na kayo masunod AFP. Tao kayo ng taong bayan. Pinapasweldoan kayo ng taong bayan. Ayan, inciting na naman. Sige, kaso kayo ng kaso, okay lang. Bato nyo sa akin lahat. You are weaponizing the revised penal code, all Philippine laws, and the Constitution,
against me, against the Filipino people. And that should end. Hindi na pwede yung playbook ninyo na ginawa nyo kay Bantag. Bababa si Bantag. Bababa yan. Bantag. DJ Bantag. Manda ka. Pagka ito, nagsabay-sabay, sumama ka, bumaba ka, bigyan ka namin ng safe conduct pass. Bigyan ka ng PNP ng safe conduct pass. Tebes, bumaba ka. Bigyan ka rin ng safe conduct pass. Lumabas kayo. Pero walang promise ng ng posisyon, ha? Gagawin nyo lang to para sa taong bayan, You shout out. Inciting to sedition naman. Pangatlo, sige, bahala kayo. Kasuhan nyo ko ng kasuhan. Sino tinakot nyo? Ang hudyat is, hinihintay ko nga yung warrant of arrest eh. Hintay ko, yun yung hudyat ko eh. No? Subukan nyo. Kasi hindi ako magtatago. Lalabas ako. Papakita ko sarili ko. Posasan nyo ko. Sino tinakot nyo? Manggago. Kayo ang nagbabiolate ng batas. Kayo ang ng konstitusyon. Bumaboy. Kayong bumaboy ng mga agency, kayo bumaboy ng mga tao. Pati yung mga Pilipino ngayon nagbablog, putya bayaran. Anong klase yan? Sinira ninyo yung moral fiber ng taong bayan. And now we have a hard job to correct that. Sinira nyo eh. Ang pinag-usapan nga namin, aayusin ba natin to na yung mga vlogger na yan paparusahan kasama ng mga na conspiring to commit plunder kasi tumatanggapin pera o whatever. So, mag-iikot ang gulong. Kaya sinasabi ko sa inyo mga vlogger na bayaran, mga troll. Screenshot lang ngayon ang nangyayari. Pero pagdating ng malapit na, takdang araw, malapit na, kayo ay sasamain. Kaya magbagong buhay kayo, mga Pilipinong halang ang bituka, mga Pilipinong walang kakwenta-kwenta. Because hindi pwedeng mangyari na ang Pilipino ay mauuwi sa mga bangag, mauuwi sa mga walang katorya-toryang Pilipino na pera lang ang habol, pera-pera lang kayo. Mga plunderer, mga komunista, tatapusin namin to. Hindi, hanggang buhay ako. Kaya patayin nyo ako. Maraming kagaya ko, lalabas. Maraming kagaya ko. Ano kala ninyo, biro-biro ito? Babanatan nyo pa ako ng inciting to sedition. Ay, lako. Kaya sabi ko, wag na, ayo. Tapos sabi, hindi, serious kami. Para para makalabang ka. Hindi, ang laban ito, wala na. Tuloy-tuloy ito na tatapusin to. Kasi yung problema, pag ako, nakisakay ako sa ninyo, sa gusto nyo sistema, bakit ko re-respetuhin yan, yung batas na yan, kung kayo mismo binaboy nyo? Anong klase kayo? Double standard? Ha? Kayo nagnanakaw? Ang dami nyong ninakaw, kinulimbat, nagdodroga ka, Malacanang. Tapos nun nagbabayad kayo ng mga troll, dapat yan, death penalty din yung mag-maintain ng troll farm. Ha? Death penalty din yan. Pagka lumabok ang taong bayan at sinuportahan ang bagong administration, ay good luck sa inyo. Because if I will be there to advise, Madam President, if I will be there to advise, I will advise you a lot of things. There are a lot of things to do. Ang daming dapat ayusin. Congress, wala na yung party list. Kaya sorry doon sa mga tumatakbo, Sorry. Sara yung Congress na yan kasi it has been a symbol of corruption. Congress is a symbol of tyranny, of abuse of power, no? 100,000 lang ang boto nyo, ang yayabang ninyo, titirahin nyo yung 32 million ng boto at yung mga Pilipino na naniniwala sa mainstream media may kalalagyan din kayo. You are not serving the Filipino people. Binigyan kayo ng franchise para mag-deliver ng tama, unbiased na balita. Ang ginagawa ninyo, you are tampering with the brain of the Filipino people. Mga wala kayong kakwenta-kwentang mga And it has to stop. It will stop. The Filipino people will stop it, no? Kahit ako wala dyan. Hindi ako yung ang kalaban nyo is the ideal na ang taong bayan gusto nang ituwid ang Pilipinas. Hindi Dado Enrique ang kalaban nyo. Ang kalaban ninyo, amplifier lang ako mga kababayan, amplifier, mga BBM, ha?
taga-ganyan lang ako. Inspirasyon lang ako. Ang kalaban ninyo is the dawning of a new generation, a new breed of Filipinos who will not let this pass by. Tatapusin to ng taong bayan. Kahit anong kaso ilaglag ninyo. Hindi ako yung issue. Ang issue kayo. Kayong mga durugista, kayong mga magnanakaw, kayong komunista, kayong mga abuso. Gago kayo Kayo na yung gumawa ng kalokohan, kayo pa yung tama. Mga ulul kayo. Sira ulo kayo, babaliktarin nyo pa ako. Ulul. Gago kayo. Hindi tama yon. Kaya mga kababayan, malaking pasalamat ko kasi nakita ko kung sino yung mga kaibigan ko, sino yung mga sumusuporta sa akin. Huwag kayong matatakot na tumayo. Kasi ang turo ng mga magulang, mga ninuno natin, ipaglaban ninyo ang karapatan ninyo. Walang mali doon. Yung konstitusyon, tayo ang gumawa. Tayo ang gumawa. Tayo ang nagratipika. Papel lang yan, papel. Nilagyan natin ang buhay kasi we ratified the Constitution. Isa ako sa nagratify noong 1987. Pinagbotohan yan. Tinanong sa mga tao, gusto nyo ba ito? Ako, anga-anga, hindi ko nga binabase. Basta ratify ako. Sige. Ngayon ko na-appreciate yung Constitution natin. Nandoon siya. May mga flaw. Yes. That's why we have to amend the Constitution. And we will amend it when this thing is over. We will amend the Constitution. We will put the Council of Elders right there on top of the President. The Council of Elders will represent all sectors of society. MILF, NMLF, mga lahat ng ethnic groups, lahat ng grupo, PWD, mga lahat ng grupo, mayaman, mahirap, etc., etc. Pati yung mga LGD, ano yun? yung mga alanganin ba sa sex. Ay, nako. Mga depressed. I want each one of the Filipinos, all 119 million Filipinos, to be represented by an elder who has the maturity, who has the experience, who has the concern for their people. Bobotohin nyo lang yan. Kahit gaano karami yung Council of Elders na yan, they will have the power. We will give them the power to terminate the president or any elected, appointed official, any armed forces, chief of staff, or PNP. We will put that, or any erring officer or official of government. We will not go through this jungle of corruption, yung dinaanan natin. Wala Paulit-ulit tayong ganito, people power tayo forever. Hindi. Isang people power tayo, tapusin natin. Hindi yung rally-rally tayo. Tapos kung ano-ano ang inaano natin. Be focused. Ano ba gusto nyo? Kung tingin nyo, BBM Marcos can last for another 3 years hanggang 2028, yun ay isigaw nyo. BBM, mabuhay ka. We love you. Pero kung sa tingin ninyo, nagdedeleka daw ang Pilipinas at bangag nga, ayaw magpa-hair follicle drug test, binigyan ka ng ilang pagkakataon, tapos noon, kayong Congress, pinapa-explain kayo nasaan yung pera, pipilit nyo pa yung 2025 na budget. Anong klase kayo? Panay kayo papayaman, insertion, lahat kayo. You will face the people's court. You will face the Filipino people. And if you are found guilty, ay linchak. Good luck sa inyo. Because we will implement a death penalty. Death penalty. We will implement that. It has to stop. The corruption has to stop. For 40 years from EDSA 1, yung death penalty, yung corruption, naging problema na sobra. Na dapat tayo, higit pa tayo sa Singapore. Ano nangyari sa ating kulelat? Number 1 in corruption, Diyos ko. At kung kayong mga kababayan na aanga-anga, tatanga-tanga, naniniwala sa ayuda, naniniwala kung saan-saan, sa mga balitang palpak, sa mga vlogger na tarantado, mga vlogger na mga bayaran na troll. Good luck sa inyo because we will overcome you. Marami ang tambay. You know why? Kasi nakita ko yung mga comment, 90% of the Filipinos want change.
Hindi nyo na mababago yun. The end is near. No? The end is near. Sabi ni Trump, number 1, let the Filipino people, no? Let the Filipino people chart their own destiny. Let the Filipino people chart their own destiny. Sabi ni Trump yan. Nandun si Lieutenant General Panadero, FGF. Let the Filipino people chart their own destiny. Number 2, excuse me, if there is bloodshed, meaning itong government gumamit ng puwersa, dahas ng AFP tsaka ng PNP na in-endanger o nasaktan ang isang kababayan natin, the United States of America will, W-I-L-L, capitalize. Hindi sila nagbibiro. Will stop all aid, military or economic, to the Republic of the Philippines just to show na wala kayo sa hulog. Because they will deal with a government who is for the people, by the people, and of the people. Kayo ba, Bangag, sa tingin mo, kayo, Tamba, are you a government for the people, of the people, and by the people? Of course, hindi. Maggago kayo. Tingnan nyo, asta ninyo. Party-party pa kayo. Kaninong pera yan? Yung pinarte ninyo sa Thailand? Ha? Yung attendance ninyo sa kasal? Yung lahat ng ginagastos nyo, magbuhay mayaman kayo. Kaninong pera? Buhay. Mantalang ang taong bayan, hirap na hirap. Mga walang niya kayo. Kaya mga kababayan, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Basta ako, pupunta ako sa kalsada. Ha? Haharapin ko yan. Ilabas ninyo. Please, DOJ, ilabas ninyo. Ha? Yung warrant of arrest ko. Lalabas ako, pupunta ako. Yun yung hudyat ko eh. Ipilit ninyo magkaroon ng warrant of arrest. Kaya nga meron kayong sinasabing magtago na lang ako, asylum, kasi yun yung playbook ninyo. Pag tumago ako, labasan nyo warrant of arrest. Ha? Hindi kayo nagre-respeto sa proseso. Kaya ako nanahimik, gusto kong makita. Itong gobyerno na to, naniniwala pa ba sa proseso? Hindi eh. Gago kayo eh. No? Kaya lubos-lubusin niyo yung pagkagago ninyo. Lubos-lubusin nyo na. Kasi bilang na ang araw nyo. Talagang bilang na yung araw, self-destruct kayo eh. Bibigyan nyo ako ng importansya. Sinabi naman sa inyo, sino ba ako para bigyan nyo ng importansya? Tapos sisiraan nyo ako. Gago! Gago, you just don't get it. Mga tao kayo, just don't get it. Ang issue kayo, hindi ako. Ha? Inciting to sedition, wala yun, dismiss yan. Kung susundin natin yung proseso, kung susundin natin anong tawag doon, rules of evidence, no? Susundin natin yung due process. Wala yan, dismiss. Kaya mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Ako nga hindi nag-aalala eh. Ako yung kinasuhan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nag-aalala eh. Tawa-tawa. Meron akong mga video na dapat nung ko pa in-upload. Araw-araw kasi meron akong mga video. Hindi ko just to protect the people na pinupuntahan ko. Kung nasaan ako. Ayokong madamay itong mga taong, mga FGF na kasama ko. Kaya nakakatuwa nga, saya-saya namin. Kagabi pinapanood namin yung mga video eh. Kasi kinukunan ko si Bukay, hindi niya alam, nag-discuss kami. Kaya nga, yung nagkasama kami nung, kailan ba yun? Mga 3 days ago, pinukunan ko, pinapanood namin. Nung mga kasama ko eh, tuwa-tuwa kami. Mga FGF. Maraming salamat sa mga ka-FGF na sumusuporta. At kayong mga FGF na nanghina ang loob, okay lang, support lang ako, okay lang. Takot kayo eh. Ibig sabihin, hindi kayo panlaban sa mga aggressor, sa mga bansa na lulusob sa atin. Okay lang 'yon. And we are not there to bring down this government. Yun ang tandaan nyo. The government will bring down itself. The government will be overtaken by circumstances because tanga talaga eh. Anong gagawin ko? Yung gano'n? Tanga. Ay, imbes na ako yung binigyan nyo ng importansya, ako yung tinitira nyo, sana ang
inayos ninyo yung food security ng bansa. Inayos ninyo yung poverty. Binanatan nyo ng ayuda. Ano mangyari sa ayuda? Para ibigay-bigay. Kasi mag-eleksyon eh. Pipilit nyo pa yung 2025 budget na, putya na, mga gago. Zero budget yung PhilHealth. Armed Forces, babanatan nyo na. 70 billion, gagawin yung 35 billion. Mga walang niya kayo. Kaya mga complicit kayo. Ha? Lahat kayo pumirma dyan sa budget na yan. The people will repeal that budget. No? Sige, nakaw pa kayo. Kasi kayo, pagka kayo inano ng taong bayan, hinuli kayo ng taong bayan. Ha? AFP-PNP, makinig kayo ha. This will happen. It is inevitable. Hindi nyo kayang pigilin ang taong bayan. Oh. Hindi nyo kayang pigilin. Huwag kayong magpapagamit sa mga tanga, sa mga mukhang pera, no? You just stand with the people. Ay, nako, hirap naman. Hindi ko masabi kasi yung mahirap, baka madulas ako no? I still have to protect people, no? So, yung mga naghihintay, maraming salamat at naghihintay kayo, nagsusuporta. Thank you sa inyo. Tignan ko, meron pa akong dinasabi. Yung mga nagsasabi, tumakas ako. Bakit ako tatakas? Ano ba yan? Ano ba ako? Guilty na ba ako? Ilagay na natin sa konstitusyon. A person is presumed guilty until proven otherwise. Anak ng tokwa yan, no? Tatakbo ka. Kinasuhan ka, takbo ka. Yun ang encouragement. Magagago ba kayo? Ba't ako tatakbo? Ha? Ba't ako tatakbo? Sabi ko nga gusto nyo makakita talaga ng totoo na inciting to sedition? Ha? Gusto nyo makakita? Oh. Gagawan nyo ako. Totohanin ko yan Mga walang nga kayo Ilan years ba yun? 10 years ago, 11 years ago, tinawagan ako ng J2. Nang mista ako, General Anyo who is the National Security Advisor now. Tinawagan ako. Nasa J2 siya noon. Mista, ano yung balita na nakipag-connive ka na sa NPA? Ha? Nakipag-connive ako sa NPA? Sino nagsabi? Sinong gago nagsabi? Kita nyo, sinisiraan ako. Because kumampe ako kay Cadet Kudia na tinanggal kasi cheating daw. Late for 2 minutes, blah, blah, blah. So, nabasa ko yung case niya, may nakita akong mali. Ang guarantee kasi sa honor system namin, 9-0, guilty ka. No? Unanimous. Pero pag kami bumoto na 8-1, 7-2, or 6-3, not guilty ka. Yun yung guarantee. Ngayon, nung nakita ko yon, sabi 8-1 ang boto. Tinanong niya sa akin, ba't ka naging guilty? Sabi ko. Binago daw. Hindi pwede baguhin yon. Anong meron? Chambering daw. Ba't nagkaroon ng chambering? May mali doon Chambering, bakit nadesisyon ka na, tapos nun, babaguhin? Mali yun. Sabi ko, honor committee ako, 4 na taon So, ang ano doon, bago daw sistema. Bagong sistema, inexplain ba sa inyo? Ba't ikaw, ang alam mo, 8-1, not guilty ka? Bakit kinakailangan baguhin? Ibig sabihin, nagkaroon ng 8-1 kasi binago So, naging 9-0. Yung report, deceiving yung honor committee kasi ang report, wala yung 8-1. 9-0, guilty. Yun yung pinirmahan ng mga inosente na superintendent at commandant. Yun yung nakita nila. Wala yung 8-1. So, lying yung honor committee. Deceiving yung honor committee. Cheating yung honor committee. Nung bobotohan na si Kudia, ang sabi, Cadet Kudia, we have carefully deliberated on your case. Kahit di namin nadinig yung witness, no? We have carefully deliberated, yung teacher ba? We have carefully deliberated on your case. And we are prepared to vote regarding your case. Do you have anything else to say? Binabasa lang yon, ball files yun tawag. Ibig sabihin, handed through the years na yon, 19 kopong-kopong pa yon, binabasa. Ganon din yun sa amin So, 1983, ganon na. Ito, 2014. So, ganon pa rin, binabasa lang yon. So, do you have anything else to say? None, sir. Except for yung teacher, kung pwede hintayin na lang natin para personally madinig nyo yung storya niya, hindi yung telephone lang. Kasi pag telephone lang, limited, yung time allotted para
imbestigahan ng gusto yung teacher. It is the right of the defendant, Kudiya, na yung he be given all the leeway to present his witness. Ang witness niya yung teacher. Kung bakit siya late for 2 minutes. So, yan, blah, 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 blah. No. Before we vote on your case, do you know how we vote here? Tapos yes, sabi ni Kudet Kudiya. Anyway, just to re-inform you, you need just one vote to be voted, to be acquitted. You just need one vote, one dissenting vote para acquitted ka. So 8-1, not guilty ka. So if you are have nothing else to say, can we excuse you while we take a vote? Yes, sir. Oh, labas. Si Kudiya, feeling niya, not guilty siya. Nagbotohan. Sabi, let's take a vote. Sabi, labasan ngayon yung sheet. Tapos nun, boto. Nung binilang, the score is 8-1, not guilty. Ang sabi nung chairman, presiding, dalawa, yung chairman, ako po lang, sabi ng chairman, to the chamber, to the executive room, sila lang, mga voting member, ang nandoon. Yung recorder, wala. Anong klaseng trial yan? Kangaroo court. Wala yung paano naging sistema yon na pagka hindi kayo sang-ayon do sa boto na 8-1, magiging 9-0 kasi babaguhin ninyo at ipe-pressure ninyo yung kadete na bumoto ng 1. Kaya nga secret ballot para walang istorya, walang pressure, kung walang takot na bumoto ka na not guilty. Kung feeling mo, not guilty. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.